sa kalangitan, si Jesus na ating mahal. Kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Habilin ng Panginoon na tayo ay lumayo at ihayak ang dulot niyang kaligtasan. Umaakyat sa kalangitan, si Jesus na ating mahal. Kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay pag-akyat ni Jesus sa langit. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon, ang mga intensyon, mga narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Ngabana ni Jesus Nazareno, ang mga intensyon, mga nag-iisa sa atin, suwitan ng live streaming to Facebook, Live, YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At isama natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Ngayon, mahal ko mga kapatid, ipinahayag ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit ang hantungan ng pagmimisyon ni Jesus sa daigdig. Ngunit hindi niya tuluyang iiwan ang kanyang mga alagad. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sasamahan niya sila sa paghatid ng mabuting balita at sa pagtatag ng mga pamayanang Kristiyan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaysa nasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Isa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang anak na aming manunubos ay siyang tagapaganda ng aming pananahanan.
ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman nang sa niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpaso na hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinilaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag na nga sa tubig si Juan. Ngunit di magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at tatakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutugtog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan. Ay dakilang hari dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoon Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang pinansuob. Purihin ang Diyos, siya'y awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan at purihin ng mga likha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo
ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatian inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding yun ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa sa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanila mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inaakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pangitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno na buhay muli at ngayon umakyat sa langit. Ngayon ay solemnidad o dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit. Pag-akyat sa langit. Sa salitang Hebreo, ito po ay hitalot. Sa salitang Koinoko na Grigo, sapagkat ang ating mga pagbasa ay original sa Koinoko na Grigo, analepsi. At dahil nasalin ito sa Latin, ascensio. Doon po ang salitang Ingles na ascension at sa atin, pag-akyat sa langit. Ano po ang kahulugan ng pag-akyat sa langit? Una, atin pong nalaman sa ating mga pagbasa sa Gawa ng Apostol, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 11, ng ating Panginoon, matapos ang lahat,
habang siya nagsalita ay nagbigay ng huling habilin sa mga alagad niya at siya'y umakyat sa langit. Nung pag-akyat sa langit, habang nakatuon ang mga apostol sa langit, sabi ng dalawang tao na naka-base puti na dapat sila ay narito rin sa ibaba sapagkat kung paano umakyat ang Panginoon sa langit, ganun din ang kanyang pagbabalik. Sa atin pong iba pang pagbasa na ang Panginoon, lalo na sa ating Ebanghelyo, ay umaakyat upang kanya pong ipagpatuloy ang kanyang gawain. Ano po ang gawain ng ating Panginoon? Siya ay naparito upang tayo tapusin at ngayon natapos na yung kanyang pag-alay ng kanyang buhay, nabuhay siyang muli, umakyat sa langit upang tayo ay kanyang paghandaan ng kanyang luklukan. At dahil ang ascension ay o ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoon ay karugtong ng kanyang pagkabuhay muli. Ito ay ang panahon ng kagalakan. Una, ang panahon na itampok ang ating Panginoon bilang siyang tagapagligtas na Mesiyas at siya'y luluklok sa kanan ng Diyos na Ama. Pangalawa, na umakyat siya upang ipaghanda ang luklukan sa lahat ng tao na mabinyagan at sumasampalataya sa Kanya upang makapunta sa langit. Pangatlo, na nabuksan na ang kalangitan para sa atin. Kaya magkaroon tayo ng pag-asa na makasama ang ating Panginoong Diyos at ang lahat ng mga banal sa kalangitan. At pang-apat, na ito ay isang pagpapahayag gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ipadala ang kanyang espiritu kapag siya'y nakaupo na sa kanang kamay ng Diyos na Ama. Ito po yung kahulugan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. Pero ano ba ang kahulugan sa pag-akyat sa langit ng Panginoon para sa ating buhay? Kung umakyat sa langit ang ating Panginoon, ibig sabihin, napaangat na, nagbago na, umuunlad na. Ang ibig sabihin dito, dapat tayo'y aangat din. Una, aangat o magkaroon ng pag-unlad ang ating pag-ibig sa Diyos na napahayag sa ating pagsasaksi sa buhay. Pangalawa, na atin pong tingnan na hindi po na tayo'y nakatuon lang ayon pa sa ating unang pagbasa sa langit. Kailangan din na tayo'y titingin sa buhay natin sa kasalukuyan kung paano tayo aangat at yayabong. Kaya paano po natin titingnan ang ating buhay? Una sa lahat, titingnan natin ang ating buhay na handa tayong tatanggap sa lahat ng ating buhay. Sapagkat kalimitan, ang akala natin, kagalakan lang lahat. Handa tayong tatanggap na mayroong pagbagsak, na mayroong kalungkutan, na mayroong suliranin, mayroong pagsubok. Pero dapat ito'y magturo sa atin ng leksyon upang magkaroon tayo ng kaalaman kung sino talaga tayo. Kaya mayroon tayong dalawang mata upang titingnan natin ng maigi ang kapaligiran. Dalawa rin ang ating tenga upang makinig tayo ng mabuti sa salita ng Diyos. Isa lang ang bibig upang ang salita natin ay hindi gaanong marami. Bagkos ipahayag natin ang marami sa gawa. Dalawa po ang ating kamay, dalawa ang ating paa. Kaya kailangan na lagi tayong handa para sa lahat. At pangatlo, na dapat nating tingnan na ang ating paghahanda ay siyang pagpapahayag na tayo Kristiyano. Kaya ipahayag natin sa ating kapwa-tao na ang Diyos ay pag-ibig sa pamagitan ng pagsabuhay ng pagmamahalan sa loob ng mga tahanan, sa pagawaan, sa opisina, sa sakahan, saan man tayo, ipahayag natin na mayroong Diyos sapagkat ang ating paglilingkod, ang ating buhay ay mayroong pagmamahalan at mayroong pagrespeto at paggalang sa kapwa, pagbubuklod na tayo nagkakaisa sa Panginoon Diyos sapagkat itong pag-akyat ng Panginoon ay siyang maghatid sa atin na tayo ay dapat magkaisa sa Kanyang pangalan. Pang-apat, na dapat atin pong harapin ang lahat ng problema na tayo ay mayroong sigla at may kabukasan ng ating pag-isip na hindi tayo sarado sa pamagitan ng ating pagtingin lang na ito ay
at ating debosyon, kaya hindi dapat baguhin. Dapat magkaroon tayo ng kabukasan sa ating pag-isip, kabukasan sa ating puso upang marunong tayo makitungo sa ating kapwa, kabukasan sa pag-isip upang ating ipaghanda ang ating pag-isip na Diyos ang siyang dapat manguna sa lahat. At panglima, na atin pong hanapin ang tunay na kayamanan. At ang tunay na kayamanan ay ang kayamanan sa langit. Dahil pinaghandaan na tayo ng luklukan ng ating Panginoon sapagkat siya'y umakyat sa langit. At dahil dito, kailangan natin ang simple na pamumuhay, payak na pamumuhay, hindi sa paghanap ng mga material na bagay dito sa mundo. Bagkos, masaya tayo sapagkat kontento tayo kung ano ang nasa atin. Hindi tayo maghanap kung anumang mga kaligayahan o kung anuman ang kinamalingan natin na hindi kailangan. Ang ating hahanapin ay ang Diyos. Sapagkat kung matagpuan na po natin ang Diyos sa ating mga puso, sa ating isipan, sa ating kaluluwa, at kung saan man tayo, nariyan ang tunay na kagalakan, sapagkat ang tunay na kayamanan ay ang pagkaroon ng Diyos sa ating buhay. Ang tunay na kahulugan sa buhay ay ang ating pakikiisa sa Diyos. Ang tunay na kagalakan ay ang ating pag-akyat din sa langit na pinaghanda ng Panginoong Hesus na umakyat sa langit. Sapagkat tayo'y iniibig ng Diyos, dapat ating ipahayag na tayo'y kabahagi ng kanyang tagumpay sa kanyang pag-akyat sa langit sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, nilibing. Nanausuran ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon mulang paririto hukom ng buhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ang malahating pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay hudyat ng kanyang patuloy na pamamagitan sa Diyos at sa tao. Idulog po natin sa amang nasa langit ang ating mga panalangin at ang pangailangan ng simbahan. Atin pong sabihin, Panginoon ng kalahatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Patuloy nawang magpatotoo ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono sa magandang balita ni Jesucristo, lalo na sa panahon ng karahasan, pang-aabuso, at kasinungalingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan, ang kanilang tungkulin magpahayag ng katotohanan nang may paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Puspusin nawa ng Espiritu ng Panginoon ang mga mamamahayag na dumaranas ng panggigipit dahil sa tapat nilang pagtupad ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ng galak at kapanatagan ng loob ang mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo.
Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Sa tahimik ay atin pong ipagdasal ang lahat ng mga nanay dahil ngayon ay Mother's Day at ating ipanalangin din ang mga na-involved sa mass media dahil ngayon panahon ng komunikasyon upang ipahayag nila kung paano magiging tunay na Kristiyano sa modernong panahon. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Dakilang Ama, bumalik na ang iyong anak upang makibahagi sa kalatian mo. Patuloy na siyang makilala at paglingkuran sa aming pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa tulong ng makabagong teknolohiya. Hiningam ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay Batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagakyat ng anak mong mahal, pinaganap namin ang paghahain ng may kapapumbaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas rin, sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaninto na malapat ni kayo aming pasalamatan, suminta ni Kristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal, samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y makyat sa kalangitan, sa kanyang pagluplok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tahanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala
sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabubuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin naman nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinaling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
ang poo'y umakyat sa kalangitan. Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, Alleluia. O Diyos, ako'y handa na magpuri at umawit ng awiting masigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya. Ang poo'y umakyat sa kalangitan. Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, Alleluia. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ang poo'y umakyat sa kalangitan. Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, Alleluia. O Diyos, ako'y handa na magpuri at umawit ng awiting masigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya. Ang poo'y umakyat sa kalangitan. Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, Alleluia. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo. Siya'y mamamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kaya habang ginagawad ang pagbasbas, pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ng pinto ng akyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng papakita ni Jesucristo sa mga lagad matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nanalig na lumuklok si Kristo sa kanyang kamay, sa kanang kamay ng Diyos Ama, ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kay makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapihan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.